Okay. Magandang umaga muli sa bawat isa. At Boker Tov, good morning sa bawat isang makikinig. At mamaya din po sa mga future streaming nito or future views nito. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Passion Week or Holy Week sa atin. Ito ay kinommemorate or sineselebrate natin yung last week ni Jesus Christ dito sa kanyang mission week, no? Sa kanyang buhay. At ito ay nagsisimula nung tinatawag nating Palm Sunday, and it will end on the Resurrection Sunday, this Sunday. So we will skip muna the Ephesians topic at dito muna tayo magko-concentrate sa ating topic ngayon na ifo-focus natin doon sa mga ginawa ni Jesus Christ during His last weeks dito sa mundo bago siya nag-resurrect, no? Kasi nag-stay pa siya ng 40 days after His resurrection. But we will concentrate on the topic or the verses dito sa Holy Week. Ang ating pong title sa message sa umagang ito is Jesus used 1-1-3 combination in dismantling a corrupt religious system. Jesus used a 1-1-3-3 combination in dismantling a religious system. Ginagamit po natin yung term na 1-1-3 combination, 1-1-3-3 combination because na makaka-relate naman ang mga tao kasi medyo this is a term of boxing, although boxing ay for offense yan, pero gagamitan natin ng one defense, one offense, 3 defenses na sinabi ni Jesus Christ at 3 opensa ulit. Na paano niya dinismantle ang religious system ng kapanahunan niya na kurapko. So yung ating pong pag-usapan ngayon na matatagpuan po yan sa Mark chapter 12, buong chapter 12 yan. At magsisimula ngayon sa Mark chapter 11 verses 27 to Mark 12 to the whole chapter 44. Pero ang babasahin po natin ay yung Mark 12, 1 to 12. Yun po. So habang inaantay natin yung pumapasok sa live streaming, ngayon sa FB live streaming, ay gusto ko pong ipaliwanag na ang ating pong topic ngayon ay ito po yung paano po dinismantle ni Jesus Christ ang existing na corrupt religious system sa kapanahunan niya. At alam po natin si Jesus Christ ay pinadala ng kanyang Father dito to fulfill a mission. At ang kanyang mission po ay to save us from our sins. Kasi yun ang nakabihag sa atin. At ang concept doon ay, ang premise doon ay we cannot be saved with our initiative or with our works. Kaya pinadala si Jesus Christ dito. At ang premise din doon ay napakataas ang standard ng ating God. The Holy God, no? Kasi siya ay napakataas ang standard niya, perfection. And one sin lamang ang makumit natin ay hindi na tayo makakapasa sa standard ng God. At tayo po ay mapapahamak because we are all sinners. Sinner po tayo mga kapatid. Wala po tayong kakayahan na hindi mag-sin kasi ang ating old nature, ang ating nature na namana natin kay Adam ay makasalanan. Kaya we committed sins, no? At tayo mapapahamak dyan kung walang mangyayari sa ating buhay. That is why pinadala si Jesus Christ dito sa mundong ito by His Father to save us from the penalty of sin, the power of sin, and eventually from the presence of sin. So ngayon po ay sineselebrate natin yung Holy Week or the Passion Week kasi very passionate si Jesus Christ to fulfill His mission. Voluntarily po siya nagbigay ng kanyang buhay para mailigtas tayo. So ang ating pong pag-usapan ngayon ay nandun po sa, ito ay Wednesday, 2 days before His death. Kasi siya po ay namatay Friday, pero ito pong ating pag-uusapan po ay Wednesday po ito. Nandun siya sa loob ng templo
nakipagbalik-taktakan siya sa kanyang mga religious leaders doon, iba't ibang religious leaders, marami siyang mga grupo na laban dito sa balik-taktakan, and the purpose of this one is i-destroy ni Jesus ang corrupt na religious system ng kanyang kapanahonan. So ang ating pong babasahin ay Mark chapter 12 verses 1 to 12 po. Pero ang ating pong pag-uusapan ay yung buong chapter 12 talaga and some part of chapter 11. So yun po ang ating introduction. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa Golden City Tennis Club na tayo po ay binigyan ng pagkakataon na makarinig ng kanyang mga salita sa pamagitan ng diretsong pagbabasa ng Biblia, at the same time sa ating pagdidiscuss ng kanyang salita or sa mensahe sa umagang ito. So I hope na makalagin na yung iba, at kung hindi man makalagin ngayon ay sa mga susunod po na mga future views po nito, kasi ipopost po natin ito sa ating group or sa public din po. Siguro we will start in about 1 minute habang inaantay natin sila, or 30 seconds siguro. We'll start na. Makibukas po kayo sa akin sa Mark chapter 12 kung mayroon po kayong mga Bible, kuman ay cellphone or printed Bible, ay buksan nyo po yan. Nasa Mark 12 po yan. Yan po ay one of the books of the Gospel, 4 Gospel books. Matthew, Mark, Luke, and John. Dito po tayo sa Mark 12. Although mayroon din parallelism ito sa Luke, no? Na parang katulad din ang pagkasulat nito. Okay, hahabol na lang yung iba sa ating pagtatalakay ng mensahe sa ito. Ang mensahe po sa umagang ito ay Jesus used 1133 combination in dismantling the corrupt religious system ng kanyang kapanahunan. Gagamit tayo ng parang isang depensa, isang ofensa, tatlong defensa, tatlong ofensa. Offense, defense, defense, offense, defense, offense. So, babasahin ko na po ang ating verses sa umaga ito. Mark 12:1. The parable of the wicked vine dressers. Then he began to speak to them in parables. A man planted a vineyard and set a hedge around it, dug a place for the wine vat and built a tower. And he leased it to the vine dressers and went into a far country. Now at vintage time, he sent a servant to the vine dressers that he might receive some of the fruit of the vineyard from the vine dressers. And they took him and beat him and sent him away empty-handed. Again he sent them another servant, and at him they threw stones, wounded him in the head, and sent him away shamefully treated. And again he sent another, and he killed them. And many others, beating some and killing some. Therefore, still having one son, his beloved, he also sent him to them last, saying, They will respect my son. But those vine dressers said among themselves, This is the heir. Come, let us kill him, and the inheritance will be ours. So they took him and killed him and cast him out of the vineyard. Therefore, what will the owner of the vineyard do? He will come and destroy the vine dressers and give the vineyard to others. Have you not even read the scripture? The stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. This was the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. And they sought to lay hands on him, but feared that multitude, for they knew he had spoken the parable against them. So they left him and went away. Salamat sa pagkakabasa ng salita. Tayo'y manalangin. Panginoon naming Diyos na aming Ama, muli kaming lumalapit sa iyo. Salamat po sa pagkakataon na kami, Lord, ay makarinig na yung mga salita sa pamagitan ng aming pagbabasa ng Biblia at sa mensahe ito sa umagang ito.
Gamayan mo po ako, Lord, sa aking pagsasalita na ang iyong pong mga mensahe lamang, Lord, ang makarating sa puso't isipan ng bawat isa. Sa amin din pong mga makikinig, buksan mo po, Lord, ang aming puso't isipan upang maintindihan namin, Lord, ang mensahe ito. Salamat muli, Lord, at dalangin namin ito, Lord, sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Last year po, ako po ay nagsisermon about the 7 last words of Jesus Christ. Kasi doon po yung parang ito yung time na Friday, doon talaga namatay si Jesus Christ. Actually, 3 p.m. po. Mamayang 3 p.m. pala, mayroon din po tayong isang mensahe po. Pero ang pag-usapan po natin sa umagang ito ay tungkol po ito sa Wednesday activity or Wednesday na history na naganap na si Jesus Christ ay nakipag-usap doon sa mga religious leaders sa kanyang kapanahunan. Ang title po sa ating topic ngayon ay Jesus used a 1-1-3-3 combination in dismantling the corrupt religious system ng kanyang kapanahunan. No? Mayroon din po itong parallelism sa atin kung maintindihan po natin talaga ang mensahe sa atin sa umagang ito. Kasi ang mensahe naman ng Diyos, ang kanyang mga salita naman ng Diyos ay ano naman to parang appropriate naman to sa lahat ng mga panahon. No? In fact, walang kalumaan ang mga salita ng Diyos. So ito po ay, alam po natin si Jesus Christ ay pumasok po siya sa Jerusalem during yung Palm Sunday na ating sineselebrate. At siya po ay mamatay ng Friday, 3 p.m. Pero ito yung parang pinaka-last week niya kasi si Jesus Christ ay mayroon siyang ministry na 3 years. No? Although si Jesus Christ ay 33 years bago namatay, pero ang last 3 years na i-devote niya sa kanyang ministry. At yun po ang kanyang trabaho ay pinadala siya ng kanyang Father, God the Father, sent Jesus Christ to save us from our sins. No? At kung sino man mag-believe sa kanya, ay hindi mapapahamak. Ngunit ang ating pong pag-usapan ngayon ay, ito po yung parable, kasi nandito po nakasentro kung paano po i-dismantle ni Jesus Christ. No? Dito po sa mga previous verses and after verses this parable ay nakikita natin kung paano po ginamit ni Jesus Christ ang kanyang knowledge, no? At ang kanyang kapangyarihan upang maipaliwanag po na napakagulo ang inyong mga sistema. So dito po ay, ito po yung pangalawang unang offense ni Jesus Christ. Alam po natin na ang mga Hudyo po ay pinili ng God yan. Through Abraham, pinili sila. Yung kanilang father, si Abraham, Isaac, and Jacob. Mayroon silang ang anak ni Jacob, kasi si Jacob ay binago, nagiging Israel yan siya. Mayroon siyang 12 tribes of Israel. At ngayon ay yun ang dumami ng dumami at yun ang binigyan ng oracle ng God. Sa doon pinadala ni God ang kanyang mga salita sa pamagitan ng mga batas, kung ano mang sistema, sa mga propeta, at doon din ipapanganak ang Messiah, which is Christ. Ang Messiah po is the anointed one. Siya yung si Jesus Christ, yan siya na in-expect din nila. Pero mali ang kanilang expectation kung ano po ang dadating sa kanila. So, habang nag-uusap po sila sa templo, kasi alam po natin nung Tuesday ay pumasok si Jesus Christ sa templo at tinaboy niya yung mga nagbebenta ng mga money changer at the same time mga hayop para sa mga sacrifice doon. So ngayon ay nagalit itong although nagalit na talaga yung mga religious leaders kasi threatened sila na mawala yung kanilang kapangyarihan or kanilang jurisdiction doon kasi natatakot sila na parang pag dumating ito si Jesus Christ at malaman ng mga Romano, baka alisin sa atin ang kapangyarihan dito sa Israel na to at mawawala ang ating power, ang ating pinaka-power dito sa ating nation. Kasi alam po natin, ang setup nito, ganito po. Setup nito, ang Israel po ay under po yan ng Roman Empire. Mayroon po sila si King Caesar, Emperor Caesar. Pero mayroon din po silang maliit or dami na hari, ang tawag nila doon, si Herod.
Si Herod ay binibili lang niya yung kanyang pagka-kingship niya doon sa Roman Empire talaga. Roman king. So si Herod ay sakop niya yung kapanahunan niya, sakop niya yung buong Israel. Sakop niya yung buong Israel. Tapos, mayroong mga proconsulate doon na mga Romans din na naghahanda sa kanila. Yun ang naniningil sa kanila ng batas. Pero sa sistema ng mga Hudyo, mayroon din silang tinatawag na Sinhedrin. Parang ruling bodies nila composed of 71 members, 1 high priest and 70 mga elders doon. At nandun yun, minsan nandun yung karamihan na may mga Pariseo, mayroong mga Saduceo doon sa council na yan, sa Sanhedrin na yan. So, natatakot itong mga yon kasi sila po ay mawawalan ng jurisdiction kung magiging leader si Jesus Christ. Hindi nila alam na si Jesus Christ, ang objective ni Jesus Christ ay yung religious or spiritual na kalagayan nila ang isi-save niya rather than political system. So, ang mga tao po, nung pumasok si Jesus Christ, sumigaw sila ng Hosanna, akala nila, ililiberate sila sa mga Romano, or Roman slavery, or Roman pagkasakop sa kanilang Romano. Pero, nadismaya sila, kasi instead na pumunta si Jesus Christ doon sa mga Roman soldiers at kanyang tatalunin, ay pumunta siya doon sa templo at inayos niya or dinismantle niya yung religious system ng kapanahonan ngayon. So ito na ngayon ang ating pag-usapan ngayon. Kasi dito po ay makikita natin yung one defense, tapos offense, tapos tatlong defense ulit, tapos nag-offense ulit si Jesus Christ. Matatagpuan po natin yan sa Mark 11, simula sa 27, hanggang buong chapter ng Mark 12. So ang unang defense ni Jesus Christ ay ganito. Kasi pinakailaman ni Jesus Christ yung sistema doon sa templo. In fact, pinagtatapon niya yung pinagtutumba niya yung mga table ng mga money changer. At the same time, inaano niya yung pinapalayas niya yung mga nagtitinda ng mga hayop doon. So yan ang kanyang mga defense kasi tinanong siya ng mga tao dito. Tinatong siya ng mga chief priests, scribes, and the elders came to him at sinasabi sa kanila, ano bang authority mo na gagawin mo to? Si Jesus Christ ang kanyang depensa ay ganito po. Sinabi niya, bago ko sasagutin ang inyong mga tanong kung anong authority na mayroon ako, sagutin niyo muna itong tanong ko. Ang tanong niya, si John the Baptist, na kilalang prophet doon, kasi maraming naniniwala kay John the Baptist doon. Ano ang kanyang authority? Is it from God or is it from man? Kasi ang premise kasi doon ay tao ka lang, Jesus Christ. Saan ka ba kumukuha ng authority? Pero sinabi ni Jesus Christ na si John the Baptist, saan ba siya kumukuha ng authority? Galing ba sa God or galing lang sa kanya? O galing lang sa tao? Ngayon, nag-usap ngayon itong mga chief priests, scribes, and the elders, sabi na kung sasabihin natin na galing sa kanya, maraming naniniwala na propeta si John, baka mapapahamak tayo, magkaroon ng mob dito o atakihin tayo o magre-rebelde itong mga tao na to. Kasi imaginein po natin, ito po ay fiesta po ito Maraming mga tao sa Jerusalem kasi ito po ay parang Passover nila to at mayroon pong Feast of the Leavened Bread ito So halos lahat nire-require ang mga Hudyo na pumunta talaga 3 times sa isang taon doon sa Jerusalem. And ito yung one na fiesta nila na maraming mga tao dito. So, imaginein mo, napakaraming tao sa templo. Ngayon sabi ni Jesus Christ, sagutin niyo muna ako. Ngayon nag-usap ngayon itong mga leaders, mga Pharisees, chief priests, scribes, and elders. Sabi na pagsasabihin natin, hindi galing sa Diyos yan, magagalit yung mga tao. Pag sinabi naman natin galing sa Diyos, sabihin naman ni Jesus Christ, bakit hindi kayo naniniwala? So sabi na, ay hindi namin sasabihin. Sabi ni Jesus Christ, hindi ko rin sasabihin kung saan galing ang aking authority. So yun yung depensa ni Jesus Christ. Ngayon nag-offense si Jesus Christ. Ang offense niya, number 1, kasi ang ating title, one defense, one offense, 3 defenses, at saka 3 offenses. Ngayon nag-offense si Jesus Christ. Ang offense niya ay palihim ito kasi pag sinabi mong parable, ito ay medyo palihim ito. Sabi niya,
meron pong isang maggagawa ng vineyard, no? At ginawa niya maayos ito at pinarentahan niya sa mga tao. Pero mayroong mga tao doon nung in the vintage time, nung kapanahunan na, pinabalik niya yung isang servant upang maningil din doon sa kanyang part, no? Sa kanyang part kasi unupahan lang ay binugbog at yung iba ay pinatay. Nagpadala pa ng iba, pinatay. Ngayon, sabi niya, mayroong akong anak dito, siguro i-respect naman nila ito, pinadala niya, pinatay din yung anak na. Ang ibig sabihin nun, although parable ito, mayroong itong malalim na kahulugan. Ang kahulugan nito ay ganito. Ang Jerusalem ay binigyan ng authority ng God, no? Nasa kanila yung dumaan yung gospel, ang mga religious na maayos, pero nagpadala ng mga propeta, pinatay nila yung mga propeta. Nagpadala ulit ng mga propeta pa, binugbog nila, yung iba pinatay. Ang sabi ng God, sige, papadala ko yung aking buktong na anak na si Jesus. Ngunit hindi naintindihan, ang sabi na ito yung tagapagmana, papatayin din po natin. Ang tanong ni Jesus Christ, ano ang gagawin ng owner? Therefore, what will the owner of the vineyard do? Pinatay niya yung mga pinadala niya, pinatay din yung anak na, anong gagawin niya? Sabi niya, anong gagawin ng may-ari? He will come and destroy the vine dressers and give the vineyard to others. Sabi ni Jesus Christ dito, although hindi niya diretsong sinabi dito sa Mark, pero dito sa Matthew ay mayroong magandang dito sa Matthew na hindi ko mapalampas. Kasi dito sa Matthew 23:24, sabi niya dito sa 23:34 ng Matthew, therefore I send you prophets, si Jesus Christ ito, nung kausap niya yung mga scribe at saka Pariseo, therefore I send you prophets, wise men and scribes. Some of them you will kill and crucify, and some of them you will scourge in your synagogues and persecute from city to city. So wala man lang umimik dito na sinabi ni Jesus Christ, nagpadala ako sa inyo ng propeta. Sabi na C.S. Lewis nga na parang nagsabi si Jesus Christ na nagpadala ako ng propeta, wala man lang nagreklamo sa mga tao daw. So ang ibig sabihin ni C.S. Lewis doon, the author of Narnia, Chronicles of Narnia, na parang yan yung parang na born again din, na bago, ityes yan na born again. Sabi ni C.S. Lewis, sinabi ni Jesus Christ na nagpadala ako ng prophets, at the same time, mga scribes, pero walang nagreklamo sa kanila. Ibig sabihin, si Jesus Christ ay nagpadala ng mga propeta. Anong implication nito? Si Jesus Christ ang God. Kasi hindi naman makapagpadala si Jesus Christ kung tao lang siya. Kasi, sabi na, therefore, indeed, I send you prophets, wise men and scribes. Some of them you will kill and crucify, and some of them will scourge in your synagogues and persecute from your cities. So, although dito sa Mark, sinabi niya parable, pero dun sa Matthew, sinabi na nagpadala talaga ang God. Ako yon, kami yon, ako yon. No? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Yun nga ang ating paniniwala na Trinity, na hindi rin natin, na ipapaliwanag din natin mamaya. Sabi niya, nagpadala ako ng mga propeta. So, si Jesus Christ ang nagpadala. Ibig sabihin, before the prophets, nandun na si Jesus Christ. Kasi paano niya mapadala? So, yun ang offense ni Jesus Christ. Sabi niya, pinatay niyo yung son. And the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. In fact, ito sabi ni Peter ito na si Jesus Christ na inyong pinatay, yun siya naging chief cornerstone. So, after that, medyo natahimik yung mga although nagalit sila kasi pinapatamaan sila nito. Kayo yung binigyan ng authority supposed to be, pero hindi nyo inayos. No? Hindi nyo inayos. Ngayon, pupunta ulit tayo sa 3 successive defense strokes. Ang unang defense niya, tinanong siya about taxation. Sabi sa kanya ng mga Pariseo, kasi ang Pariseo po ay ito yung mga religious leaders na nandun ito sa mga probinsya. Kasi mayroon 4 na religious sector sa kapanahonan ni Jesus Christ. Ang prominent talaga, yung dalawa, yung Pharisees at saka Sadducees. Mayroon pang essence, nagtatago yan sila, at saka yung Zealots, yung parang mga aggressive na parang against talaga sila.
So ang medyo nakikita dito sa Bible ay yung mga Pharisees at saka mga Sadducees, no? Ang Sadducees, sila yung guard ng temple, mga mayayaman yan sila. They live a good life, yun ang mga Sadducees, but they do not believe in the resurrection. Itong mga Pharisees, medyo tama ito, pero although ito yung malapit-lapit talaga sa katotohanan supposed to be, pero may mga religious leaders din na nakurap. So ang purpose dito, ang pangalawang depensa ni Jesus Christ sa kanyang atake ulit ng kanyang mga kalaban ay itong mga Pharisees and Herodians. Itong mga Herodians na to ay mga tauhan ito ni Herod na nagpapatupad ng mga batas. In fact, doon sa Luke, mga spies ito. Nagkukunyari ito na nakikinig kay Jesus, pero sabi na, "Teacher, we know that you are true and care about no one, for you do not regard the person of men, but teach the way in God in truth. Is it lawful to pay taxes to Caesar or not? Shall we pay or shall we not pay?" Alam po natin, under po ang Jerusalem ng Caesar, yung emperor talaga ng Roma, kailangan magbayad ng taxes ang mga tao. Although under sila sa Jerusalem, magbayad pa rin sila ng taxes doon sa Roma. Kaya nga, aping-api ang mga dito kasi meron pa silang taxes sa temple, meron pa silang taxes sa Roma. Double taxation sila dito. Pero ito, nagkukunyari sila, tinitest sila ni Jesus. Sabi ni Jesus Christ, "Why do you test me? Bring me a denarius that I may see it." Yung parang isang coin yan. Tapos binigay sa kanya, sabi niya, kaninong inscription, sino nakalagay dito sa denarius na to? Caesar. Nandun kasi pag gumawa yung emperor, mayroon silang coin na nandun yung mga mukha nila. Sabi ni Jesus Christ, okay, kasi yan ang nakalagay dito, "Render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's." At na hindi nila na-trap si Jesus Christ. Yun ang unang yung defense ulit ni Jesus Christ. Ngayon, hindi nag-succeed yung Pariseo at saka yung mga spies na galing kay Herod. Umalis na sila kasi hindi nila mahuli-huli si Jesus Christ. Kasi ang trap nila doon pag sinabi ni Jesus Christ na, ako naman ay God, or akin naman itong Jerusalem, hindi ako magbabayad, huhulihin si Jesus. Yun ang purpose nila kaya tinanong nila. Pero hindi na-trap si Jesus Christ. Ngayon, pumasok naman itong mga Sadducees. Ito yung mga Sadducees, sinabi ko kanina, ito yung nagbabantay sa templo. Mga mayayaman ito, they live a good life, ngunit hindi sila naniniwala sa resurrection at mga angels. Ang mga Pariseo ay naniwala sila sa resurrection at saka sa mga angels. Tinanong nila ngayon si Jesus Christ about the resurrection. Kasi sabi nila, mayroong kunento kasi doon na parang, di ba ang batas namin kay Moses, pag namatay kunyari mag-asawa, babae at lalaki, namatay yung lalaki, mayroon silang law na dapat, required na dapat yung kapatid ng lalaki ay siya yung magpupulfill ng dinagampanan ng first husband. So, ang kwento dito ay mayroong 7 pa nga Namatay daw yung unang husband, namatay yung second husband, namatay yung third husband, namatay yung fourth husband, namatay yung fifth husband, namatay yung sixth husband, namatay yung seventh husband. Ngayon, sabi na, mayroon itong 7 husbands. Paano ngayon yan? Sino ang magiging isawa niya sa langit? No? Kasi ang trap nila dito, hindi kami naniniwala sa resurrection. Ikaw, naniniwala ka sa resurrection, kasi tinuro mo yan kay Martha na mayroong resurrection, at siguro, very clear sa kanila, nagturo si Jesus ng resurrection. Parang gusto nilang i-trap si Jesus Christ nito. Sabi na, mayroong itong babae na to, mayroong itong 7 asawang lalaki. O pag nag-resurrect ito, sino ang magiging asawa niya? Ang sabi ni Jesus Christ sa 24, "Are you not therefore mistaken because you do not know the scriptures nor the power of God? For when they rise from the dead, they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven." So sabi niya, mali ang pagkakaintindi nyo kasi doon sa langit, wala nang asawa-asawa doon at hindi na magme-marry at they are like angels. Hindi magiging angel mali yung ating katuruan na pag namatay yung tao, magiging angel. Hindi po magiging angel ang tao doon. Nandun lang kanyang soul at mag-aantay lang yan sa resurrected body or sa
glorified body during the resurrection day. Pero hindi magiging angels yan. Hindi magiging angel yan. Mali yung katuruan na, ito yung tao na to ay namatay naging angel. Kasi ang angel po, hindi yan siya nagbabago. At ang number ng angels ay hindi na nagbabago. Fix na yung number of angels. Sabi nila dito, wala na po doon. Ang treatment natin doon sa langit ay wala ng asawa. Magkapatid na tayo doon or something like that. Ngayon, dinagdagan pa ni Jesus Christ. Di ba kayo, hindi kayo naniniwala sa resurrection? At palagi niyong binabasa kasi ang mga Sadducees ay naniniwala lang sila sa Pentateuch. Doon lang sa 5 books of Moses. Hindi nila kinoconsider yung prophets, yung the writings of prophets and others. Nagko-concentrate lang sila sa Pentateuch. Dinagdagan pa ni, kasi kayo hindi kayo naniniwala at hindi nyo nakikita sa Bible. Doon sa inyong Bible, doon sa inyong Torah, kasi ang Torah yun yung 5 books of the Bible, na yung may resurrection. Ang sabi ni Jesus Christ dito, but concerning the dead, sabi na concerning the dead na magre-resurrection, and that they rise, have you not read in the book of Moses, in the burning bush passage, how God spoke to him? Kasi nakita ni Abraham, ni Moses yung nag-burning bush, saying, sinabi ng God doon, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. He is not the God of the dead, but the God of the living. Ang ibig sabihin ni Jesus Christ noon, ako ang God ni Abraham, at ako ang God ni Isaac, at ako ang God ni Jacob. Pero hindi ako God ng mga patay. So ang deduction doon, si Abraham, si Isaac, at saka si Jacob ay buhay. Buhay yan, nag-transfer lang ng location. At nag-aantay lang yan sila sa resurrection day. Yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ dito. Na hindi nakuha ng mga Sadduceo, kasi ang Sadduceo at saka Pariseo, nagdidebate yan sila kung may resurrection. Hindi nila makita-kita sa kanilang Torah. Pero sabi ni Jesus Christ, hindi nyo nabasa na sinabi ng God sa kanya, I am the God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob. He is not the God of the dead, but the God of the living. Kung patay na si Abraham, si Isaac, at saka si Jacob, at hindi na mag-resurrect, what is the purpose of God na sinabi na akong God, ipatay na yan, wala nang kakwenta-kwento yun si Abraham. Pero sinabi na, I am the God of the living. You are therefore greatly mistaken. So, napahiya ulit yung mga Sadducees. Yun ang pang doon. No? Bilisan na natin. Ngayon, pang-last na defense kasi tinanong ulit siya. Ito yung magaling na scribes ulit, mga lawyers ito. Sinabi na, Lord, alam ko namin na magaling ka mag-reasoning. And he answered, well, sinabi nila, nakita nila, magaling ito mag-answer si Jesus Christ. Sinabi na, ano ba ang what is the first commandment of all? Sabi ni Jesus Christ, kinote ni Jesus Christ ito yung Deuteronomy 6:4. Itong Deuteronomy 6:4 ay talagang sa mga Hudyo ay hindi nila ito makakalimutan kasi 2 beses sa isang araw ni-recite nila ito, yung Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Tapos love your God with all. Ang ibig sabihin nito, hear you Israel, the Lord is our God, the Lord is one. So, hindi ito basta-basta makakalampas sa mga Hudyo kasi nire-recite nila ito. Ito yung first na prayer nila sa mga bata at nire-recite nila ito pagising nila sa umaga at bago sila matulog. Hear ye Israel, the Lord is our God, the Lord is one. Sabi ni Jesus Christ, Jesus answered him, the first of all the commandments is kinote niya yung Deuteronomy 6:4. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your mind and with all your strength. This is the first commandment. So, nagulat siguro yung mga no? Kasi kinote ni Jesus Christ. And the second like it is this, you should love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. So, kinote ni Jesus Christ yung parang prayer nila na
Sabi, siguro ang isip nila, hindi ito nagbabiolate si Jesus Christ. Alam na alam nito kasi ito yung prayer natin everyday. And Jesus Christ, wala siyang kasalanan. So, si Jesus Christ, nagpe-pray din dito about this one. So, hindi nila in fact, nagiging maganda pa ito kasi, so the scribe said to him, "Well said, teacher, you have spoken the truth. For there is one God and there is no other but He. And to love Him with all the heart and with all the understanding, with all the soul, and with all the strength, and to love one another, one's neighbor as oneself, is more than all the whole burnt offerings and sacrifices." So, parang nagsisimula na si Jesus dito na parang this is more than the offerings and sacrifices na ginagawa niya doon sa templo. Now, when Jesus saw that he answered wisely, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." But after that, no one dared question him. Ngayon, sabi na, naniwala pala si Jesus Christ na na parang there is one God kasi Adonai Eloheno, Adonai Echad, one God. The Lord is our God. The Lord is one, Echad. But sabi ni Jesus dito, ngayon, nandun na tayo, natapos na natin yung 3 defenses, offense na naman si Jesus Christ dito. Ngayon, ang offense ni Jesus Christ dito, about the Messiah. Kasi ang expectation ng mga tao dito kay Jesus ng Messiah ay hindi divine, hindi deity, o hindi God ang kanilang Messiah. So, babasahin ko muna bago i-explain. Then Jesus answered and said while he taught in the temple, "How is it that the scribes say," ang scribe siya ang nagsulat, say kasi ang scribe ang nagsusulat in the scripture. "How is it that the scribes say that the Christ," yung Christ, yun yung Messiah. Kasi ang Christ ay Greek word yan. At ang Hebrew term, Messiah. No? "The Christ is the son of David." Sabi nila, anong sinulat ito ng mga scribes na that Christ is the son of David, for David himself said by the Holy Spirit, "The Lord, Yahweh, said to my Lord." No? The Father, the Yahweh, said to my Lord, to Jesus Christ, "Sit at my right hand till I make your enemies your footstool." Therefore, David himself calls him Lord. How is he? Then he is his son. Kasi alam po nila, and the common people heard him and gladly. Ang ibig sabihin nito, sinabi ni Jesus Christ, di ba sinabi ng mga skriba nyo, ang Messiah ay anak ni David? Paano magiging anak ni David yan kung tinatawag niyang Lord? Ang ibig sabihin nito, the Messiah already existed before David. So, mali yung pananaw nila na ang Messiah ay tao lamang. Tao lamang. Kasi ngayon sa Jerusalem, ang kanilang ine-expect na Messiah or dadating ay tao yan na magaling. Political leader yan na kingly, kaya nga bin David Messiah bin David. Ibig sabihin, Messiah na anak ni David. Kingly yan dadating. At ang trabaho niyan, iipunin niya yung mga lost tribe of Israel, yan ang kanilang pananaw. At the same time, magkakaroon ng great world peace. At itatayo yung templo at babalik sila doon sa kanilang lumang sistema. Yun ang kanilang expectation ng kanilang Messiah. So, they did not believe na ang kanilang Messiah na ating pinaniniwalaan ay God na dadating. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ dito na, paano yan? Kung tao yung in-expect nyo na Messiah, paano yan tatawagin ni David? Na therefore, David himself calls him Lord. Kasi tinawag nga ni Yahweh na Lord si Jesus Christ God the Father. The Lord said to my Lord, "Sit at my right hand till I make your enemies your footstool." Kasi, ibig sabihin, matapos muna yung mission ni Jesus Christ bago ibabalik yung glory nila na magkapantay talaga sila, which is another topic. Therefore, David himself calls him Lord. Now he is the Son. Ngayon, ang ibig sabihin nito, mali yung inyong pananaw na ang Messiah na dadating
ay anak ni David. Although anak siya ni David, we believe na anak David, but he existed before David. Kasi tinawagan niyang Lord. Yan ang unang ofensa. Kaya ang pangalawang ofensa dito sa last offense, tinawag niya yung hypocrisy ng mga scribes. No? Then he said to them in his teachings, beware of the scribes who desire to go around in long robes, love greetings in the marketplaces, the best seats in the synagogues, and the best places at feast. Sabi niya, mga hipokrito, itong mga scribes na to, na parang nagsusuot ng mga mahabang robes, tapos nagpagbatian doon sa mga marketplaces, at pinipili nila yung mga best seats in the synagogues and best places at the feast. Sa mga kapistahan natin. Ang mahirap dito, who devour widows' houses. So parang ginagatasan nila yung mga widows' houses nila, and for a pretense make long prayers. Kasi alam po nila yung mga widows, mayroon yung mga mana yung mga widows no? Na namana nila, kinukuha nila. And for a pretense long prayers, no? Minsan na mahaba masyado yung prayer, no? Wag na natin pag-usapan kung mayroong mga mahabang prayer, pero ang point dito ay nagkukunyari lang, no? Pakitang tao, they will receive great condemnation. So nakikita ni Jesus yung mga hypocrisy ng mga religious leaders. Ang pinabatamaan niya dito, mga religious leaders sa kapanahonan nila, na hypocrite sila, na parang ganun ang ginagawa niyo, pero ginagatasan nila ng mga tao. So, last offense. Ang last offense is the treasury system, no? Dito marami po ditong nagkakamali, or ang interpretation ay pumunta doon sa kabila. Pero this is a offense of Jesus Christ. Basahin ko Now Jesus sat opposite the treasury and saw how the people put money into the treasury. Kasi alam po natin, sa kanila meron silang temple tax, tapos 3 times a year nire-require silang pumunta sa templo, magbabayad ng kanilang mga tax, magbibigay ng mga offense, papalitan nila yung kanilang money, at kanilang mga money ay papalitan ng mga temple money. Ihuhulog nila yan doon sa may parang inverted trumpet, na parang malaki yung bunganga ng doon. Tapos paghulog nila yan, maririnig mo ang sound ng pagkahulog. Kaya yung mga mayayaman, naghuhulog sila, daming sound. So nakatingin yung mga tao, daming binibigay doon. Ngayon, sabi nila, ganun yung patakaran nila. Ang tinitira ni Jesus Christ dito, yung paano ng mga kumukuha ng pera ang mga religious leaders. Then one poor widow came and threw into 2 mites, which makes a quadrans. So he called his disciples to himself and said to them, makinig kayo dito mabuti, pakinggan na natin. Assuredly, I say to you, that this poor widow has put in more than all those who have given to the treasury. For they all put in out their abundance, but she out of her poverty put in all that she had, her whole livelihood. Sinabi ni Jesus dito, hindi niya pinuri itong nito, kasi wala naman siya pinuri na parang mas ma-justified or mas mabuti itong Sabi niya dito, tingnan mo yung mga katuruan ng mga kapanahunan na yan. Yung mga mayayaman, nagbigay lang sila kasi marami silang pera. Pero ang katuruan dito sa mga nito, kawawa naman itong babae na to, kasi 2 lang kanyang pera, binigay pa niya. So, sabi ni Jesus Christ, hindi po ito nagtuturo na parang pinuri niya yung ibig sabihin, tinira niya yung system ng pagbibigay ng templo. Kasi sabi niya, tingnan mo, yung babae na yan, wala na siyang maibigay, wala na siyang pagkain, binigay pa niya. So, ibig sabihin, na-convince nila yung babae na parang last money mo na, ibigay po na. Wala pong katuruan ng Bible na ang huling money mo ay ibibigay mo sa Panginoon. Mamamatay na yung anak mo ay ibibigay mo pa sa Panginoon. Ang Panginoon hindi nangangailangan ng pera mo. Nasa puso ang tinitingnan ng Panginoon. Hindi ibig sabihin nito na parang
maganda yung ginawa ng babae na to na binigay pa siya. Ito yung mga ginagamit ng mga prosperity gospel na sinabi nila, o ibigay nyo, malaki ang inyong seed money, seed offering at pagpapalain kayo. Pagpapalain kayo. Kasi marami tayong makikita ng mga leaders ng mga health and wealth gospel na ang kanilang patutuo ay nung sila daw ay naghihirap, binigay nila ang kanilang buong pera at sila ay pinagpala. Kaya ganun din ang kanilang pagsasalita doon na kayo din dapat malaki din ang inyong ibibigay sa Panginoon. Gusto nyo ba malaki ang bibigay, malaki din ang kikitain, no? Although sinabi ni Paul yan doon sa na parang what you sow is what you reap, no? Yung parang ganon. Pero hindi po nagtuturo ang Panginoon na parang patayin mo yung sarili mo. Give all your money to the church or to the religious people, then die. Kasi, in fact, ang purpose ni Pablo doon sa kanyang pagkukolekta na sabi niya sa first day in the week ay mangolekta na because of the poor yun. Pero ito ay na-convince nila na ang babae na to ay magbibigay pa sa kanila. Sabi na, put their abundant, but she out of her power put in all she had, her whole livelihood. Ibig sabihin, very corrupt ang kanilang pag-manage ng sistema ng Mahaba tayo dito, pero ang point ko din dito na kailangan din magbigay sa church kasi may pangailangan ng church at may pangailangan ng mga mahirap kasi hindi naman evenly distributed yung kung may naghihirap, tutulungan yan. Pero hindi ibig sabihin nito na ang huli mong kakainin ay ibibigay mo pa. Kung ikaw ay wala na makakain, huwag mo ibigay. Huwag mo ibigay kasi bibili mo ng pagkain, mamamatay na yung anak mo, ibigay mo pa. Yan ang dito na parang hindi ganito, hindi be wise, no? Be wise, be shrewd as a serpent, but be meek as a dove. Dapat sa ating mga buhay ay dapat tayo, wise tayo. Pero kailangan natin magbigay sa ating mga puso. Hindi naman sinasabing hindi magbigay, pero sinasabi dito ni Jesus Christ, offense niya ito na mali yung sistema ng religious system. Ngayon po, ganito yan. Anong kamalian ng religious system dito? Ang kamalian ng religious system dito ay parang iniisip nila ang mga Pariseo na to o mga Saduseo na to, iniisip nila na they will be saved without the Messiah. Kasi ang iniisip nila, kami ang pinili ng God, kami ang aming tatay is si Abraham by the process of affinity, kasi tatay namin si Abraham, kami ay maliligtas. Ang parallelism sa ating mga buhay ngayon ay sinasabi natin, ang aming religion ay original. Original ito, so hindi magkakamali ang aming mga magistrate, no? Kung anong sasabihin ng Papa ay yun ang totoo, or sasabihin ng aming pinaka-great leader, yun ang totoo. Kung sinasabi ng pinaka-great pastor ay yun ang totoo. Hindi po yan. Kailangan natin nakabase tayo doon sa scripture. Maski pa leader ka, kung makikita mo na mali doon sa scripture, hindi mo siya susundin. Ganon ang dito. Pangalawang kamalian ng mga religious leaders, ang mga karamihan ng religious leaders ay parang ang ibig sabihin nito, pangalawa ay they believe that they will be saved by following the law of Moses or by doing good works. Yun ang kanilang pananaw, na hindi sila nag-expect of a substitutionary atonement. Hindi nila iniisip yan na mamatay. Kaya nga sinabi ni Jesus, oath not that the Christ should suffer first before His glory. Kasi ang kanilang religious system ay they will be saved by following the law of Moses and doing good works, at saka mga temples, mga doon. Hindi nila malaman na si Jesus Christ ay pumunta na, nandoon na sa kanilang kapanahunan at binabago na ang kanilang religious pag-iisip. No, ang parallelism sa atin din ngayon ay hindi natin makuha ang paradigm na si Jesus Christ came into this world to save sinners, at yan ay substitutionary atonement
na siya ang magsa-substitute para tayo ay ma-atone o matakpan yung ating mga kasalanan at mawala yung galit ng Panginoon at tayo po ay binigyan ng righteousness ni Jesus Christ. Palagi natin sinasabi yan, that is a grace principle salvation. Number 3, they're expecting the wrong Messiah. Katulad na nga ng sabi ko, they're expecting a wrong Messiah kasi ang in-expect din na Messiah ay tao lamang, great leader, magkakaroon ng iipunin yung buong tribo ng Israel na nawawala, pabalikin sa Israel, magkakaroon ng great peace na mag-ecumenical na, lahat-lahat ay magkakasundo na, at ibabalik yung temple services. They are expecting the Antichrist. Kasi yun ang turo ng Bible at ni Jesus Christ, the Antichrist, yun ang magbibigay sa atin ng kapayapaan sa panahon ng kaguluhan at iipunin ang mga lahat ng tao. Kasi ang ano nila, hindi nila in-expect na si Jesus Christ pala ay more on the spiritual side na ililigtas tayo sa ating kapahamakan ng spiritual. Ang parallelism sa sitwasyon na to, ganon din ang mga tao ngayon. In fact, nagsisimula na sila ngayon dyan sa Israel na ibibuild yung third temple. Ang third temple ay hindi yan para sa Panginoon kasi we believe that we will be raptured before the Great Tribulation. At during that Great Tribulation, mawawala na yung restrainer kasi ang restrainer ng kaguluhan ay mga Krisyano kasi we have the Holy Spirit that will restrain ng kaguluhan. Nawala na yung restrainer. Magkakagulo-gulo ang mga tao at papasok yung Antichrist. Yung Antichrist na yan ay siya magiging great political leader siya. Pababalikin niya ang mga Israelis sa Israel, magkakaroon sila ng covenant sa Israel na pwede na nilang gawin yung temple. Pero on the third of the 7-month period, on the 3.5, ibabiolate niya yan. Ibabiolate niya the solution, no? Yung parang ibabiolate niya yung covenant at magde-declare siya na siya yung God doon sa templo. That they're expecting that kind of Messiah. But si Jesus Christ, sana hindi tayo ma-deceive noon kasi ang expectation nila, magsama-sama tayong mga relihiyon, regardless kung anong paniniwala natin, hindi na natin ko-consider si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ay hindi yan totoo, dadating pa yung ating Messiah, at sila ay hindi naniniwala kay Jesus Christ. Yun ang mangyayari sa mundong ito. Yun ang binabago ni Jesus Christ na parang ako ay nandito kasi binigyan kayo ng vineyard, hindi nyo inalagaan, i-destroy ko yan. In fact, on the 70 AD, after the death of Jesus Christ, 40 years after the death of Jesus Christ, yung second temple of Herod, kasi ang unang temple ay kay Solomon, ang pangalawang temple ni Herod, nawasak yan. At pinedidik niya ni Jesus Christ na walang isang bato na nakatungtong sa isang bato. Patag na patag yung templo na yan. Kasi nagrebelde ang mga Israelite sa Roman government on the 70 AD at pinasok ng Roman Empire yung kanilang temple at sinira yan on 70 AD. Yun ang nangyayari, kaya nga binuwag ni Jesus Christ. But they want to make it back. Kaya nga, they were asking for a third temple. Pero ang third temple is not. Ang expectation nila sa third temple ay the temple for all the people of the world. Pagbibigyan sila dyan, magaling yung Antichrist, pagbibigyan sila, i-convince yung mga Muslim na nakatira ngayon doon sa, nakatayo yung dome of gold, yung parang gold na doon, existing, at itatayo nila yung temple. Bilang pagtatapos po mga kapatid, sa ating mga puso po ay mayroong parallelism ito sa ating individual na buhay. Tayo, ang ating paradigm ay nabihag ng God of this world na akala natin ito yung tama. Akala natin ang ating reliyon ay tama. Akala natin ang ating principle of salvation ay tama. Ang ating worldview ay tama. Hindi talaga tayo naniniwala
kay Jesus Christ. Although naniwala tayo kay Jesus Christ historically, but we really not believe na talaga siya yung mamatay para sa aking mga kasalanan. Siya talaga yung tumubos sa aking mga kasalanan. And ang aking dapat gawin ay maniniwala ako na si Jesus Christ talaga yung aking substitute. Kaya nga, kailangan natin pag-iisipan ito. Pag-iisipan natin ito sa ating mga sarili. Although, hindi natin magagawa ito sa ating mga sarili kasi ang banal lamang na espiritu ang makakapagpabuhay sa ating mga espiritual na kalagayan. Only Jesus Christ, the Holy Spirit, can regenerate you and illuminate your mind. Pero we have obligation na titingnan natin ano ba itong ating spiritual na kalagayan. Ako ba ay nasa aking kasalanan pa? Ang aking worldview ba ay naniniwala? Hindi ako naniniwala kay Jesus Christ? At ang aking trust ba ay hindi totally kay Jesus Christ? Dadagdagan ko pa yung ginawa ni Jesus Christ? At yun po ang ating pag-iisipan. And I hope na mabago yung ating pag-iisip gan, ang ating mga worldviews, ang ating mga pananaw, na our salvation is a grace principle salvation. Our salvation is by grace through faith in the Lord Jesus Christ. Ang sabi nga sa Ephesians 2:8 and 9 and 10, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, so that nobody could boast. Ang sinabi niya, for we are workmanship, we are God's workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Ang ating pong pananaw ay we are saved by faith, but our salvation should produce necessary works, necessary, not meritorious works. Kasi ang ibig sabihin ng necessary works, works yan kasi we are designed, we are God's workmanship, created in Jesus Christ for good works. So, necessary works yan. But we will not think that our works is a meritorious work. Kasi yung pananaw ng mga religious organization na to, na ang kanilang works ay meritorious works na nakakadagdag sa kanilang salvation. Mga kapatid, dapat ang ating paradigm sa pag-iisip na dapat tayong tumutok talaga kay Jesus. Fix our eyes on Jesus. The author, siyang author ng ating pananaw, the author and perfecter of our faith. Bilang pagtatapos po, babasahin ko itong Galatians 4. Galatians 4. Now I say that the heir, as long as he is a child, does not differ all from slave, though he is a master of all. No? Ang sabi nito, but is under guardians and stewards until the time appointed by the Father. So, kung tayo pa ngayon ay nasa guardian lang tayo ng ating religious system, sa ating pananampalataya, na hindi lang tayo mapapahamak. Pero, dadating na yung master. Even so, when we were children, we were in bondage under the elements of the world. But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, Jesus Christ, born of a woman, born under the law, to redeem those who are under the law, that we might receive the adoption of sons. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Therefore you are no longer a slave, but a son. If a son, then an heir of God through Christ. Mga kapatid, baka pinadaan lang tayo sa ating mga dating kalagayan just to temporary hold us na hindi tayo mapapahamak kasi tutor lang yan tutor lang yan. Kung ikaw ay nasa isang relihiyon o nasa isang sitwasyon na akala mo totoo, hinold ka lang ng Panginoon doon na hindi ka mapapahamak, ginamit lang yon. But kung dumating na yung master na si Jesus Christ, you will not be under the slave anymore. Kasi yung tutor, parang harsh yan Harsh yan. The law is very harsh. Ngayon, nandoon na yung grace principle salvation. At hindi tayo tinatratong mga slave, tinatrato tayong mga sons of God. Kaya nga, sabi dito, when the fullness of time has come, God sent forth His Son. Ngayon ba, ikaw ba ngayon ay fullness of time mo ba ngayon? Dapat mag-isip tayo. Marami na tayong naririnig na information. Sabi nga, faith
comes by hearing and hearing by the Word of God. Marami na tayong narinig na mga information. Kailangan na natin mag-decide. Sabi nga, kung si God, kung si Jesus Christ ang talagang salvation natin, Jesus, kung worst mo, di, mag-decide ka ngayon kung ano ba. Pero ang sabi ng Panginoon, salvation is of the Lord. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Let us pray. Mga kapatid, Panginoong Diyos na aming Ama, kami po ay lumalapit at nagpapasalamat, Lord, na sa Holy Week na to, Lord, sa Holy Friday, binigyan mo kami ng pagkakataon na makarinig ng mga salita at makikita namin, Lord, na ang aming mga sitwasyon ay papapahama kami, Lord, kasi kami ay makasalanan, hindi pa kami nakaalis sa kasalanan, at hindi naniniwala na Ikaw talaga aming salvation. Lord, pinapanalangin po namin, Lord, na buksan mo po, Lord, ang aming puso't isipan, bigyan mo kami ng faith, ang banal na Espiritu po, Lord, ang magbukas namin puso't isipan upang maintindihan namin, Lord, na kami, Lord, ay makasalanan, hindi kami maliligtas sa paggawa ng mabuti o pagsunod ng batas, kunit kami ay maliligtas kung kami ay maniniwala na Ikaw ang aming substitutionary atonement, Ikaw ang gumawa ng aming substitutionary atonement, Ikaw ang namatay sa amin sa krus. At ginugunita po namin, Lord, ang iyong kamatayan sa araw na to, Lord, although mamayang hapon sa Friday, ang aming pong pag-aalala sa iyo, Lord, na Ikaw po, Lord, talaga ang namatay sa aming mga kasalanan at ang aming tawing gabin ay maniwala sa iyo, Lord, upang kami, Lord, ay makatakas sa penalty of sin, the power of sin, and the presence of sin. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to, Lord. In Jesus' name. Amen. God bless po.